kung bakit binigyan si Adan yung babae ay siya nagkaksana. That was the beginning of the destruction of the relationship with Eve. Now, nasira na ang relasyon ng tao sa Diyos. Yun ang nagsimula ang problema, nagsimula ang kasalanan. Nagsimula ang siguro ng pamilya. But one thing that was also good between Adam and Eve, bagamat walang awayan ang problema sa pamilya, hindi sila naghiwalay. There was no separation and divorce between Adam and Eve. Ang resulta ng kanilang paghiwalay ay nangyari sa kanilang mga apo, mga anak, kanilang apo, etc. Hanggang sa dating ang panahon. The sanctity of marriage was totally destroyed. Nawala. Kaya, hanggang yung mga tao na gumaghiwalay na nila ang asawa, etc. There was a problem in the relationship. Kaya naman ang dumating si Kristo, sabi ni Kristo, hindi ba naalala? Hindi ba naalala na noong una nilikha ng Diyos na Adan at Eva at sila nagsasama? Kung kaya ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat magwalay ng tao. So, ano yung ibig sabihin ni Jesus? Ang nais dapat ni Jesus na ibalik ang dating plano ang prinsipyo ng Diyos na mag-asawa. So, Christ would like to bring us back to the original design of husband and wife. That husband and wife was united each other, and what God has united, God should never and God should not divide. So, Christ would like to restore everything. Yan ang papel ni Jesus. Nung siya'y kumalik ko sa daigdig, ito ang kanyang nais sa balik. Kung kayo'y tinatag niya ang sakramento ng kasal. Sa sakramento ng kasal ay muling tinatag ni Kristo ang pagsasama kina Adan at Eva na nawala sa lugar. And the sacrament of marriage is the creation of the new Adam and Eve as it comes. Nung dumalo si Jesus sa kasada, sa Cana, and that was the beginning of the miracle of Christ, the wedding of King. Bakit siya matindi? Hindi lamang hindi dahil makapagsosyala, dahil si Kristo na this will be the beginning of the creation of the sacrament of marriage. Sa madaling salita, siya talagang nais niyang pagdating ng pagkakamahal, buuin niya ang kasigang pagsasama ng babae at lalaki at ito'y sa pagkakitan ng sakramento ng kasal. Kaya ang pagpapala ninyo, Raymond at Maria Karen ang kanyang tulong sa simbahan ang hingi ng sakramento ito na itinatag ng Kristo sapagkat for all you know, this is tulad na ang tinatag the creation of the new Eden. Whenever there is this sacrament of marriage being celebrated in the church, yan ang sinunod. Kaya kung pag-alalan natin ang ginawa ni Jesus, napakagandang ginawa ng Panginoon. Hindi lang sa ligtasan natin kaluluwa, kundi ang kaligtasan na nagsisimula sa pamilya. Don't you know that the first institution created by Christ is the church? Hindi siya. But it was the family. The family of Adam and Eve.
Hindi niya ipinatag ang eskwelahan, ang gobyerno, ano po ang simbahan, politika, business, sectors. Hindi ang kanyang ginawa ay ipinatag. At dahil ito ang unang tinatag ng Kristo, ang tinatag ng Diyos, na sinira ang tao at ang Diyos. Ito ang nais ng Kristo, ang napilihin matagal sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. At sa sakramento ng kasal, ang ating Panginoon ay binuhos niya ang biyaya na nawala at winala ng dapat. So this grace, the sanctity of marriage must be kept by husband and wife. Para yung grasya at biyaya ng Diyos ay bumuhos sa kanyang pamilya. The problem of many couples who are married in the church ay hindi naman nila iniinangan ang grasya, ang kabanalan, ang biyaya ng Diyos sa pamilya. At sapagkat hindi nila iningatan, katulad nila na Eva, yun nawala. And again, they were repeating the sin of Eva. Kaya sila ay naghiwalay. Divorce is a repetition of the sin of Adam and Eve. It's a repetition of the victor of the asking. Maaaring ba paghiwalayin, paghiwalayan ng asawa, ang lalaki ka ng asawa? Sa panahon natin ngayon tayo Kristiyano na ang sinusunod natin ay ang batas ni Kristo, na kung saan sinasabi niya ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin.